Hello guys. Good afternoon guys sa ating lahat. So kain tayo guys ito. Hipon. Niluto ko ito kahapon, natira ito nung isang araw. Tapos yung kanin din naman kinain ko, yung tira-tira lang din. So welcome guys to my channel again. Hello guys sa inyong lahat. Welcome po sa aking channel. So ito guys, ganito. Real talk lang tayo. Nandun na naman tayo sa real talk. So, kagaya nga ng sinasabi ko sa iyo, itong hipon na ito, binili ko ito kahapon. At ang natira is, ito, inulam ko ngayon. Kasi kararating ko lang galing sa trabaho dahil ang hirap, sakit ng katawan sa kayod. So, nandun tayo guys sa real talk. No? Kain tayo ulit guys. So, ayun, andun, alam mo, sa ano lang, sa lahat ng may mga kamag-anak sa abroad, lahat paalala lang ito, lahat ng may kamag-anak sa abroad, alam na alam talaga ninyo na hindi lahat ng nasa abroad is mayaman, na hindi lahat sa abroad ay umasinso kaagad at namumulot lang ng pera para ipadala sa inyo dyan sa Pilipinas. Hindi ganun. At alam niyo yan. Hindi ganyan kadali ang buhay. 24 years na ako dito mahigit sa abroad. Pero anong ginagawa ko? Araw-araw akong pumapasok. Araw-araw akong nagtitiis sa gutom. Araw-araw din akong nagtitipid para lang mayroong kunting pera na matira sa akin. Ngayon, kung yung mga mayaman dyan, swerte nila yun kasi mayaman sila. Pero hindi tayo ganun eh. Hindi tayo swerte na yumaman. Swerte tayo dahil healthy tayo, may nakakain tayo. At kahit nakapos tayo, nakakabayad tayo ng upa. Yun ang importante dun. Ngayon, kung may mga iilan dyan na parinig kasi hindi nagpapadala tapos naninisi pa, sasabihin pa, ay sana na lang wag ka na lang nag-abroad, sana hindi ka na lang natuloy sa abroad kasi ganyan, sana hindi ka na lang pumunta dyan kasi wala ka namang pinapadala dito sa amin. Diyos ko day, ang tanga-tanga nyo, napakatanga nyo kung nagsasalita kayo ng ganyan. Huwag kayong magsasabi na buti pa hindi ka na lang nag-abroad, buti pa dito ka na lang sa Pilipinas. Bakit? Kung nasa Pilipinas ba, sigurado ka ba swerte siya? E paano kung mas lalong nakulong yan at na ano pa sa drugs? 'Di ba? Ganyan, real talk lang tayo. Kasi may mga Pinay, may mga, hindi lahat. May mga Pinay na ang utak talagang ganito kaliit, ganyan, napakakitid. Meron talaga. Pag hindi mo pinadalhan, galit pa. Maninisi pa yan, sasabihin, sana hindi ka na lang abroad, sana hindi ka na lang natuloy sa abroad. Diyos ko po, mga tangingot nyo, maniwala kayo. Mga kayo, mga makasarili, iniisip lang nyo sarili nyo. Hindi nyo nga makamusta yung mga kamag-anak nyo sa abroad, kung okay ba sila, kung may nakakain ba sila, kung paano ba sila nakakabayad ng upa. Diyos ko. Ito yung bibig nyo. Yan ang bibig, bantayan nyo kung anong lalabas dyan. Ngayon, kung nahihirapan kayo, problema nyo yan. Hindi yan problema ng kamag-anak nyo sa abroad kung nahihirapan kayo sa Pilipinas. Hindi nila yan kasalanan. Tingnan nyo guys, hindi ako nagkanin. Ito lang, kasi sabi ko kung magsasayang ako, maghihintay na naman ako ng another 30 minutes. Gutom na ako eh. Alas 8 ako nag-start. Alas 7:30 pa lang malis na ako. Tapos dumating na ako sa bahay ngayon. Alas 3 na mahigit ako dumating sa bahay. Kaya itsura natin ganyan. Galing tayo sa trabaho. Wala pang ang winter eh. Pag nag-winter na yun, mas mahirap lalo. Pero malamig na ngayon sa labas eh. Nasa na. So yun guys, real talk nga tayo. Alam nyo, iulitin ko ulit.
Hindi lahat ng abroad, hindi lahat ng mga kamag-anak nyo sa abroad maganda ang buhay. Hindi lahat. Kaya kung ako sa inyo, magpasalamat na lang kayo, pasalamat kayo sa Diyos at tawagan nyo lahat ng kamag-anak nyo doon sa abroad, sabihin nyo, salamat, friend, kaibigan, ante, ate, tita, anak, lula. Ingat ka po dyan sa abroad at sana po magkita-kita tayo pag nakaluwag-luwag ka. Ingat ka dyan palagi, alagaan mo yung sarili mo, at matulog ka ng maaga para gumising ka ng umaga at para magawa mo yung trabaho mo ng maayos. Ganun. Yan ang tama. Hindi yung maninisi pa kayo, isusulatan pa ninyo, ganyan-ganyan, kasi sana hindi ka na nang nag-abroad, tanga. Tapos sasabihin pa, sana hindi na kita pinadala dyan, sana hindi pa kita pinayagan dyan na mag-abroad. Bakit? Kasi hindi kayo pinapadalhan ng pera. Yan. Kung nahihirapan kayo sa buhay niyo, ulitin ko, kasalanan niyo. Hindi yan kasalanan ng kamag-anak niyo kung naghihirap kayo sa sarili niyo. Tapos, ganun lang kasimple. Ganyan. Kasi, yan yung mga mali niyong desisyon. Kaya kayo nahihirapan sa buhay dahil mali ng desisyon niyo, hindi kayo nag-iisip. Unang-una, number 1 na mali nyo. Bakit mag-anak kayo ng marami kung alam ninyo na wala kayong trabaho at alam ninyo na wala kayong ipakain sa mga anak nyo? Tanga. Yan pa. Isa pa yan. Kaya kung ako sa inyo, wag kayong sasama-sama ang loob kung sasabihin kayong tanga. Kasi nga alam na nga ninyo na naghihirap ang buhay, mag-anak pa kayo ng marami. Ganun lang yun. Ako nga, gusto nga 10 yung anak ko eh. Pero hindi ko tinuloy kasi wala akong pera. Ganyan. Ang taong kahit papano, hindi matalino, pero ginagamit ang utak. Ganyan na. May mga bagay na matalino ako, pero may mga bagay din na bubo ako. Kaya pare-pareho lang tayong lahat. Ganyan na. Pero, naging matalino lang ako dahil hindi ko dinagdagan ng anak ko dahil alam ko na mahirap ang buhay. Ulitin ko sa inyo uli. Kung naghihirap kayo sa buhay nyo ngayon, kasalanan nyo. Tapos. Hindi yun lahat, guys. Hindi yun lahat. May mga ilan dyan naghihirap sila kasi kasalanan nila sa sarili nila. Ang tamad-tamad. Hindi naghaharap ng trabaho. Hindi nag-iisip. Kaya nga, di ba, pinapaaral kayo para pag nakapag-aral kayo, maghanap kayo ng trabaho. Kung hindi kayo nakatapos ng pag-aaral, hindi, maghanap kayo ng trabaho basta kayo ay kumita. Ganyan, yung kumita kayo. Huwag na kayong maghintay na walang-wala na kayo bago kayo kumilos. Kasi ganyan din ako, ilang taon din ako, puro utang dito, utang doon. Dahil sa aking mga tinutulungan na estudyante, utang dito, utang doon. Yun. Plus pakila nanay, tinutulungan ko. Saan? Minsan, ganun din ako. Utang dito, utang doon. Hanggang sa sinabihan ako ng isang kaibigan ko, sabi niya, Mary, kung puro ka utang, hindi ka asenso. Hanggat dyan ka na lang. Ito na, sinabihan niya ako. Pero nakakabayad pa ako ng utang niyan. Ay, paano nga kayo? Hindi nga kayo nakakabayad sa utang nyo eh. Tapos magsulat-sulat pa kayo. Diyos ko. Ganyan ang real talk. Alam niyo ako, kahit anong trabaho pinapatulan ko, basta ang amo ko, basta nakikita niya na gusto niya ako, na masipag ako, pinapatulan ko kahit ang isang oras walang bayad. Kasi doon naipon-ipon ko lahat. Ang aking pera, kahit paunti-unti lang. Pero hindi ako nagugutom. Kasi hindi ko hinihintay na ubos na said na yung pera ko bago ako milos. Kumilos ako araw-araw. Kahit masama pakaramdam ko, kahit may lagnat ako, pasok ako kasi kailangan. Dahil wala namang magbibigay sa akin ng pera. Sino magbigay sa atin ng pera kung nakaupo lang tayo, di ba? Wala. Ngayon, ang problema kasi sa Pilipinas,
Ang problema kasi sa Pilipinas, ang mga tao, imbis nag-iisip sila, ano kayang gagawin ko ngayon? Ano kayang ititinda ko? Ano kayang lulutuin ko para itinda? Wala, guys. Kasi alam kong anong iniisip agad. Ay, sulatan ko si ate sa abroad. Sulatan ko yung kaibigan ko sa abroad. Kasi sigurado pa utangan ako nun. Tanga. Ayan, isa pa. Tanga. Hindi nga ninyo kinakamusta yung kaibigan nyo kung kumusta sila dun. Tapos iisipin nyo agad, utangan nyo. Diyos ko, mahiya kayo sa buhay nyo. Guys, real talk lang yan talaga. Maniwala kayo. Yun ang real talk. Mahiya kayo sa balat ninyo kung asa kayo ng asa sa kamag-anak nyo sa abroad o kahit nasa Pilipinas man kayo, kung asa kayo ng asa. Mahiya kayo. Mahiya kayo sa balat nyo, kumilos kayo. Huwag kayo puro utang ng utang. Kasi dyan nga ako galing, kaya sinasabi ko na dyan nga, na huwag kayong puro utang ng utang. Kasi ganyan ako. Utang ng utang, hanggang ang laki-laki pa ng tubo. Kasi hindi naman lahat ng utang, patangin ka lang basta-basta, kung di may tubo yan. Kaya kung ikaw, kung puro ka asa ng asa, dahil may kamag-anak ka sa abroad, tumigil ka na kasi nakakaya na. Maniwala kayo. Dahil ang pera na pinapadala ng kamag-anak nyo sa abroad, pinapaguran nila yan, gumigising sila ng alas 5, alas 4 pa siguro ng madaling araw para lang magtrabaho. Tapos ang sweldo nila, abangan nyo. Diyos ko, mahiya kayo. Kaya, alam nyo guys, hindi pa huli ang lahat. Pwede pa kayo magsimula ngayon. Ayusin nyo yung buhay nyo, magtrabaho kayo, 3 trabaho nyo yan para hindi kayo mabaon sa utang. Kasi ganun talaga, wala tayong magagawa. Dahil ako rin, bago ako nag-abroad, halos lumuhod ako sa lahat ng mga kamag-anak ko para pautangin lang nila ako ng tigwa 100 pesos para lang maipon-ipon yung aking pang lakad sa papers. Pero pagdating dito guys, pagdating dito sa abroad, hirap pa. Winter na winter pa. Tapos makikisama ka talaga sa mga ugali nila dahil iba yung ugali nilang mga puti. Parang mga Chinese. Pero kinakaya. Kasi ang mga amo dito guys, kahit masugit, o mga kasamaan mo kahit masugit, hindi mo pwedeng masabunutan. Ano ka talaga, intindihin mo na lang talaga. Kasi pag sinabunutan mo dito yung amo mo dahil nagsungit or kasamahan mo, wala na, kulong ka na. Doon ka na mabubulok sa kulungan. Hindi yan kagaya sa Pilipinas na ang kapitbahay mo dahil nag-away lang kayo, sinabunutan mo na. Ay Diyos ko po. Yan pa, isa pa yan, real talk. Kung kayo may kaaway, guys, huwag agad kayo man nabunot, kakahiya. Hindi nyo pinalaki yung taong yan. Huwag nyong sasaktan yan at saka huwag nyo yung duruin. Kahit na nagkamali yan, nag-away kayo, huwag nyong, Diyos ko, huwag nyong personalin yung tao. Sa bagay na intindihan ko rin talaga minsan kasi minsan may mga tao talaga na masakan magsalita kung ano-anong laman sa bunganga, mumurahin ka kaagad tapos ganyan-ganyan. Sarap ng hipon guys. Kailan kasi ang hipon na ito, hindi ito organic. Ito ay galing ito sa ibang bansa na pinalaki nila ng mabilisan. Aquaculture tawag. Pero pwede na rin kaysa wala. Sarap to sa munggo halo. So yun guys, basta yun lang ang sinasabi ko sa inyo. Real talk tayo dahil yan talaga ang realidad. Dapat magsikap kayo sa sarili nyo at huwag kayong anak ng anak kung alam na ninyo na walang fix kayong trabaho. Isa lang ang anak. Tapos dalawa. Kung hindi dalawa, okay. Guys, hindi naman kasama dito yung mga mayayaman. Siyempre, alam naman nila yun eh. Yung mga talagang hindi lang yung mahina ang loob ba. Yung alam na ninyo na wala kayong fixed na trabaho, anak pa kayo ng anak.
Alam niyo, huwag kayong mahiyang gamitin ang kondom, pills, Liget, at kung ano-ano pa dyan para hindi kayo mabuntis. Lalo na kayong mga babae na mga kabataan pa ngayon. Tandaan nyo ito. Or kayo may mga apo or kamag-anak. Tandaan nyo yan. Gamitin ang kondom, pills, Liget, at kung ano-ano pang mga injection dyan para hindi kayo mabuntis. Kasi mas maganda na yan, wala kayong pahihirapang anak. Kasi kung hindi kayo mag-isip, hindi nyo babaguhin yung buhay nyo. Anak kayo ng anak, mas lalo nyong pahirapan ang buong Pilipinas. Kasi, imaginein mo, sa 100 million na yan, sabihin na lang natin na ang 10 million dyan anak ng anak sa isang araw. So ano na? Mapupuno na tayo ng tao sa buong mundo. 'Di ba? Dapat gamitin din natin yung ating, maliwanagin din natin yung isip natin na hindi basta inanak, anakin mo na lang. Natural, pag inanak mo, alagaan mo, pakainin mo, ipagamot mo, kasi lahat namang tao nagkakasakit, wala namang exempted sa sakit, lahat yan. So, ang sakit, gagastusan mo. So, dapat advance lagi yung isip nyo. Sarap ng kain ko. Kunti lang kanin ko ngayon. So, bukas siguro baka magkanin ko. Alam nyo, akala nyo ba ako gusto kong gumising sa umaga? Hindi. Siyempre, hindi. Ayaw kong gumising sa umaga. Pero, pinipilit ko yung sarili ko kasi kailangang gumising sa umaga para kumayod. Kasi anong pambayad natin sa ilaw, pambayad natin sa kuryente, anong pamasahe natin araw-araw, ay Diyos ko po, Maria. Ano yun? Susulatan ko yung kamag-anak ko sa abroad. Diyos ko, mahiya kayo. Hindi nyo alam kung anong kalagayan ng kamag-anak nyo or anak nyo or auntie nyo or lula nyo, nanay nyo, tiyahin nyo sa abroad. Kung okay ba sila, kung nakakagising ba sila ng maayos or may pang bili pa sila ng bigas. Diyos ko po. Mga taong makitid ang utak, magbago na po kayo. Wag na po kayong magpadala sa utak ninyo. At kung kayo'y nahihirapan, ay di magtiyaga kayo. Maghintay kayo na may taong tutulong sa inyo. Ay di i-post ninyo sa YouTube. Sabihin nyo na nangangailangan kayo ng tulong. At wag na kayong manisi ng ibang tao, ng isang tao na alam na nga ninyo na ang kalagayan is sobra namang naghihirap. So, yun. Real talk lang tayo, guys. Ganyan. Wag kayong maninisi. Dapat ipagdasal nyo or sabihin nyo, sige, pagka nakaluwag ka na, padalhan mo kami. Or in 10 years, 7 years, 8 years, kung maluwag ka na, padalhan nyo kami. Ganon. At hindi yung maninisi pa kayo ng tao dahil walang ipadala. Oh my God, Diyos ko. So ito guys, kahapon, isang araw pa pala, 3 araw na ito yan. Ito naman binake ko. Gumamit ako ng 4 na maliliit na itlog, tapos harina, asukal, at baking powder, at saka vanilla powder, at oil, at saka mineral water. So, kaya ito pag-bake ako. So, ito na lang natira. Ito rin kanina yung inalmusal ko. So, tingnan mo yung tinapay, kinakain ko, ako pa sarili na gumawa niyan. Tapos ako pa 3 araw na ito. Kasi mabuti naman, matipid din. So, yun guys. Thank you so much. Maraming salamat. At sana nakapagbigay ng aral tong video ko. At huwag kayong magagalit kasi yan ang realidad talaga. Hindi kayo nag-iisa. Lahat ng tao sa buong mundo ay naghihirap. Hindi lahat, may ibang nag-asenso, pero lahat ng mamayaman nagdaan yun sila sa hirap. Kaya sila liyumaman. So, ingat guys, and God bless you everyone. Thank you.